Okay, isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat mga kapatid at narito pong muli tayo sa ating gawain ng ating alamin. Ayan. So nakikita niyo po sa ating screen na meron po tayong isang napakagandang topic at ating pong tagapagbigay ng ating panayam na si Cynthia. So bago po natin simulan yung ating topic na ito, ay yan, pa-share po nung ating live mga kapatid at samahan niyo po kami na tayo ay magdilay at mag-aral ng ating pananampalatayang Katoliko. At abangan niyo din po bukas ang ating magaganap na debate ni Brother Mel at ng isang SDA. Napakaganda po nitong debate na to bukas. Bihira po talagang mai-debate to. So post ko na lang po siguro mamayang gabi, ay mamaya po after ng live, yung details po ng ating live na magaganap na debate bukas ng gabi. So abangan nyo po yan. And Thursday po, meron din po tayong isang magaganap na debate para sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. Dito po ang napili nila na ganapin ang kanilang friendly debate. So abangan nyo po yan sa Thursday and bukas po. Ayan, pa-share po nung ating live mga kapatid. At syempre, inanyayahan po namin kayo lahat saan man po kayo ng dako ng daigdig na naroroon. Itong ating pag-aaral ng ating pananampalataya nito ay malaki po ang itong maitutulong para sa pag-aaral po natin at magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol po sa ating mga doktrina sa ating pinananampalatayanan. At ngayon po, ibibigay ng ating kapatid na talagang napakaganda po talaga ng mga topic. Ito po yung 8 last things. So, ang ating pong tema ng ating pong panayam na binibigay or yung mga topic po na binibigay ni si Cynthia, ito po yung sa eschatology. Ano? O yung rather ano po yung mga last things na ah, pinananampalatayanan natin. At isa po ngayon na ipagkakaloob sa atin ang purgatory. Ayan, malibit mo po natin na ito ay marinig, mas maganda na po yung mas nare-remind po ulit tayo or nare-refresh po ulit tayo para sa ating mga doktrina po na ito, kung ano nga ba itong at ano nga ba ito nga ba ay biblical. So maganda po dito sa ating mga topic na to na binibigay po ng ating kapatid ay talagang nagsasakit po siyang isalin dito sa Tagalog para mas makuha po natin yung thought nung ating topic na ito. So yung po kanyang topic ay crossing to the threshold to eternity. So mga lastings or eschatology po siya. At ngayon po, syempre, part 5 na po ito ng ating purgatory. At kung gusto niyo pong mapakinggan din po yung mga iba pang naunang mga topic ay dun po sa ating YouTube channel, nandoon po yun. Ano? So pwede nyo po yung i-search doon yung iba pa pong mga topic at syempre yung mga debate din na pwede po nating maging reference sa ating pag-aaral ng pananampalatayang Katoliko. So without further ado na, so si Cynthia, kung ready ka na, ay ibibigay ko na sa iyo ang iyong napakagandang topic na purgatory. Si Cynthia. Okay po, napakagandang gabi po ulit sa ating lahat. At ito na po yung ikalimang bahagi ng 8 last things, yung purgatory. Ama ng awa, sa iyong pagmamahal sa iyong mga anak, naglaan ka ng paraan ng paglilinis upang linisin ang kaluluwa ng mga anak na nangangailangan ng huling paglinis upang sila ay makapasok sa iyong walang hanggang kapahingahan. Walang kahit isang maliit na kasalanan ang makatigil sa amin mula sa iyong walang hanggang yakap. Ngunit sa iyong banal na awa ay dinadalisay ng iyong nag-aapoy na pag-ibig na sinusunog ang marumi upang ang iyong mga anak ay maipakita ang kanilang mga sarili bilang isang nagniningning na malinis na dalisay na liwanag ni Hesukristo. Ipadala ang iyong banal na Espiritu upang gabayan kami sa aming pag-aaral. Kami ay nananalangin sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sapagkat kung hindi ninyo inaasahan na ang mga patay ay muling babangon, magiging kalabisan at kamangmangan ang manalangin para sa mga patay.
Samantalang kung sa tingin niya ay napakagandang gantimpala na nakalaan para sa mga gumagawa ng kabanalan sa huli, ang pag-iisip ay banal at madasalin, kaya naman inaalay niya ang haing pantubos na ito para sa mga patay upang sila ay mapalaya mula sa kanilang kasalanan. 2 Maccabees 12:44-45. Tulungan at kunitain natin sila kung ang mga anak ni Job ay dinalisay sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanilang ama. Bakit tayo magdududa na ang ating mga handog para sa mga patay ay nagdudulot sa kanila ng kaaliwan? Huwag tayong mag-atubiling tumulong sa mga namatay at mag-alay ng ating mga panalangin para sa kanila. St. John Chrysostom. Bagamat noon pa man ay turo na ng simbahan na para sa ilan ang isang pangwakas na paglilinis ay kinakailangan bago pumasok sa presensya ng Diyos. Ang pagbalangkas ng doktrinang ito ay ng pananampalataya sa purgatorio ay formal na tinukoy sa unang konseho ng Lyons noong 1245, ang ikalawang konseho ng Lyons noong 1274 at ang Council of Florence noong 1430-45 at Council of Trent noong 1546-63. Ang banal na katarungan ay nangangailangan ng kabayaran para sa mga kasalanan at kung ang kabayaran ay hindi ginawa bago ang kamatayan, ang Diyos sa kanyang banal na awa ay nagpapahintulot ng kabayaran na gawing pagkatapos ng kamatayan sa pagdadalisay ng apoy na sumisira sa mga dumi ng kasalanan, unrepented venial sins, at ang temporal na kaparusahan dahil sa mortal na kasalanan na pinagsisihan at pinatawad sa sakramento ng pakikipagkasundo. Sa lumang tipan, ang Old Covenant Church ay naniniwala sa isang individual na paghatol na ipinataw sa bawat tao sa kamatayan at gayon din sa pangako ng muling pagkabuhay at muling pagsasama-sama ng katawan at kaluluwa sa katapusan ng panahon. Noong unang siglo, itinanggi ng mga Saduceo ang muling pagkabuhay ayon sa mga sumusunod na talata. Ngunit itinuwid sila ni Jesus sa pagkakamaling ito ng doktrina sa Matthew 12:22-31-33 at Mark 12:26-27 at Luke 20:36-38. Ang lumang tipan ng mga tao ng Diyos ay naniniwala din sa paglilinis ng mga matuwid pagkatapos ng kamatayan at ang ilang mga kasalanan ay maaaring mapatawad sa panahon ng paglilinis ng Diyos ng kaluluwa sa Siyon. Naniniwala rin sila na ang mga buhay ay maaaring tumulong sa paglilinis ng mga patay sa pamamagitan ng pag-aalay ng tulong sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo upang ang kanilang mga kaluluwa ay malinis sa mga kasalanan sa lupa na tiniyak ang kanilang muling pagkabuhay. Pinagtibay na Jesus na walang kaluluwang may mantsa na ang orihinal na kasalanan ang makakapasok sa langit, na sarado na mula noong kasalanan ni Adan. Nang kanyang sinabi, walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Tanong, paano namagitan si Job para sa kanyang mga anak? Sa Job 1:1-5. Sagot, kung sakaling magkasala ang kanyang mga anak, nilinis niya sila at nag-alay ng hain para sa kanila. Tanong, si Job ay namagitan para sa kanyang mga anak na nabubuhay pa, ngunit maaari ba tayong tulad ni Judas Maccabees at ng kanyang mga kawal na gumawa ng katulad na pamamagitan sa pag-aalay ng sakripisyos para sa mga mahal sa buhay na namatay? Sagot, oo, tayo sa Pilgrim Church ay maaring mag-alay ng tulong sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio sa pamamagitan ng ating mga panalangin, pag-aayuno, paglilimos at sa pamamagitan ng mga indulhensya at sa pamamagitan ng pag-alay ng misa sa kanilang pangalan. Sa 2 Maccabees, Kabanata 12, ang pag-aalay upang tumulong sa paglilinis ay para sa mga patay na nahatulan na at hindi para sa mga buhay tulad ng sa kaso ng mga anak ni Job. Sa 2nd siglo, ang dakilang pinuno ng militar ng Hudyo na si Judas Maccabees ay nag-alay ng panalangin at sakripisyo para sa kanyang mga namatay na sundalo. Sa 2 Maccabees 12,
43. Tanong. Basahin ang 2 Maccabees 12:36, 32 to 46. Bakit si Judas Maccabees ay gumawa ng mga kaayusan para sa mga panalangin na inialay para sa kanyang mga namatay na sundalo? Bakit ang kanyang mga sundalo ay nangangailangan ng paglilinis? Tingnan ang Exodus 24, Deuteronomy 4:15, 5:8. Sagot. Ang mga namatay na sundalo ay may mga anting-anting at mga larawan ng mga paganong Diyos bilang good luck na nakatago sa kanilang mga tunic. Ito ay isang paglabag sa tipan at sa makatwid ay isang malubhang kasalanan. Ang tugon ng kanilang mga kamag-anak ay upang pasalamatan ang Diyos sa paghahayag ng kasalanan ng kanilang mga namatay na kasamahan sa kanila, kaya sila ay humingi ng tulong upang kahit na ang lalaking ito ay patay na, naniniwala sila na ang kanilang mga panalangin at sakripisyo na inialay sa templo sa Jerusalem ay aapila sa awa ng Diyos upang pagaanin ang kabigatan ng kasalanan at payagan ang mga taong ito na maging mga kandidato para sa muling pagbuhay ng mga patay. Sapagkat kung hindi niya inaasahan na ang mga namatay ay muling babangon, magiging kalabisan at kamangmangan ang manalangin para sa mga patay. Samantala kung sa tingin niya ang napakagandang gantimpala ng nakalaan para sa mga gumagawa ng banal hanggang wakas, ang pag-iisip ay banal at madasalin. Kaya naman inialay niya ang haing pantubos na ito para sa mga patay upang sila ay mapalaya mula sa kanilang mga kasalanan. Sa lumang tipan, nauunawa ng mga mananampalataya na ang Siyol nagkaroon ng paglilinis para sa mga kasalanan sa mga nangangailangan ng paglilinis. Ang aklat ng Karunungan 3:1-7, inilalarawan din ang naturang paglilinis sa Siyol. Para sa mga hindi naliwanagan, sila ay tila namatay. Ang kanilang pag-alis ay itinuring na isang sakuna. Ang kanilang pag-iwan sa atin na parang pagkalipol, ngunit sila ay nasa kapayapaan. Kung gaya ng sa tingin natin sila ay dumanas ng kaparusahan, ang kanilang pag-asa ay mayaman sa kawalang kamatayan. Kaunti ang kanilang pagtutuwid, malaki ang kanilang pagpapala. Inilalagay sila ng Diyos sa pagsubok at pinatunayang karapat-dapat silang makasama niya. Sinubukan niya sila tulad ng ginto sa isang horno at tinanggap sila bilang isang perpektong handog na sinusunog. Sa kanilang panahon ng pagdalaw, sila ay magniningning kung paanong ang mga kislap dumadaloy sa pinaggapasan, gayon din sila. Ang panahon ng kanilang pagbisita maaring tumukoy sa pagdating ng Mesiyas. Pagkatapos ng kanyang kamatayan at paglibing, si Jesus ay bumaba sa mga espiritong nakakulong sa Sheol or Hades at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. 1 Peter 3:19-20 and 4:6. Tanong. Inilarawan ni Jesus ang paglilinis ng makasalanan sa Sheol or Hades sa kwento ni Lazarus at ang mayaman sa Luke 16:19-31. Sa talinhagang ito ng kamatayan at paghatol, ang Sheol ay nahahati sa dalawang bahagi, ang panig ng paglilinis sa pamamagitan ng apoy at ang bahaging nakalaan para sa mga matuwid na patay na binabantayan ni Amang Abraham at tinatawag na Abraham bosoms. Sagot, ang taong mayaman na ang kasalanan ay hindi pinapansin ang kalagayan ng nangangailangan ay dinadalisay ng apoy sa bahagi ng Sheol. Itinalaga para sa paglilinis ng mga kasalanan. Wala siya sa hell of the damned. Walang tao ang nahatulan sa impyerno bago ang pagdating ng Mesiyas at ang pagtatag ng isang tipan na nagbigay ng walang hanggan na mga pagpapala at walang hanggang kaparusahan. Sa impyerno ng mga sinumpa, ang mga patay ay walang hanggan na hiwalay sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at sa makatwid sa impyerno ng mga sinumpa ay walang pag-ibig. Ang taong mayaman na dumaranas ng kaparusahan para sa kanyang mga kasalanan ay may pagmamahal pa rin sa kanyang mga kapatid. Sa Katisismo ng Simbahang Katolik, paragraph 632, tinutugunan ang kalagayan ng mga patay sa Sheol o Hades. Tinatawag ng kasulatan ang
tahanan ng mga patay kung saan bumaba ang patay na si Kristo na impyerno, Sheol sa Hebreo o Hades sa Griego, dahil ang mga naroon ay pinagkaita ng pangitain ng Diyos. Ganyan ang kalagayan ng lahat ng patay, masama man o matuwid, habang hinihintay nila ang manunubos na hindi nangangahulugan na magkapareho ang kanilang kapalaran, gaya ng ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga ng dukha na si Lazarus na tinanggap sa bosom ni Abraham. Ito mismo ang mga banal na kaluluwa na naghihintay sa kanilang tagapagligtas sa sinapupunan ni Abraham na iniligtas ni Kristong Panginoon nang siya ay bumaba sa impyerno. Si Jesus ay hindi bumaba sa impyerno upang iligtas ang mga sinumpa o upang sirain ang impyerno ng kapahamakan, ngunit upang palayain ang matuwid na nauna sa Kanya. Para sa mga Hudyo, ang isang lugar ng paglilinis sa mga kasalanan pagkatapos ng paghatol sa kaluluwa ng tao ay isang itinatag na doktrina sa lumang tipan at sa Sinai. Ganun. Ngunit paano ang bagong tipan na ang mga tao ng Diyos? Posible ba ang paglilinis ng ilang mga kasalanan pagkatapos ng kamatayan sa ilalim ng bagong tipan? Basahin ang 2 Corinthians 3:10-17. Anong uri ng paglilinis ang inilalarawan ni Saint Paul? Sagot. Ang taong sinubok ng apoy ay naligtas, ngunit ang kanyang mga kasalanan, ang kahoy at dayami ng kanyang mga kasalanan ay nasusunog. Ang naglilinis na apoy ay susubok sa kalidad ng mga gawa ng bawat tao. Ang isa na ang trabaho ay nanindigan dito at dito ay bibigyan ng kanyang kabayaran. Ang isa na ang gawa ay nasusunog at magdurusa sa pagkawala nito. Bagaman siya mismo ay maliligtas, siya ay maliligtas gaya ng inaasahan ng isang tao na maliligtas sa apoy. Si San Pablo ay hindi nagsulat tungkol sa impyerno ng mga sinumpa. Walang kaligtasan mula dito. Nagsulat siya tungkol sa naglilinis na apoy sa purgatorio kung saan ang mga maliligtas lamang ang pupunta kung kailangan nila ang karagdagang paglilinis bago pumasok sa mga pintuan ng langit. Tungkol sa sipi ng 1 Corinthians 3:10-17. Naobserbahan ni Pope Benedict bilang Joseph Ratzinger, ang tao ay tumatanggap ng banal na awa, gayunman ito ay hindi nagpapawalang sala sa kanya sa pangangailangan ng magbago. Ang pakikipagtagpo sa Panginoon ay ang pagbabagong ito. Ang purgatorio ay sinusundan ng isang panloob na pangangailangan mula sa ideya ng penitensya, ang ideya na patuloy na kahandaan para sa reforma na nagmamarka sa pinatawad na makasalanan. Tanong, iminungkahi ba ni Jesus na mayroong pagkakataon para sa paglilinis at kapatawaran ng mga kasalanan sa kabila ng libingan? Tingnan ang Matthew 12:30-32. Sagot. Sa pagtuturo tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, sinabi ni Jesus, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kalapastangan ng tao ay patatawarin, ngunit ang kalapastangan laban sa Espiritu ay hindi patatawarin. At ang sinumang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit ang sinumang magsalita laban sa banal na Espiritu ay hindi patatawarin sa mundong ito o sa susunod. Dapat may paraan para mapatawad ang mga kasalanan pagkatapos ng kamatayan sa kabilang mundo. Sa talinghaga ng walang pasasalamat sa lingkod ay binanggit din Jesus ang isang lugar ng kaparusahan na kung saan ang sumasa ilalim sa parusa sa kalaunan ay palalayain. Ang talinghagang ito ay malinaw at tumutukoy sa paglilinis ng mga kasalanan sa kung ano ang nauunawaan ng mga Hudyo. At kalaunan para sa mga Kristiyano ay purgatorio. Pakibasa ang Matthew 18:21-35. Tanong, ano ang kinahihinatnan ng walang utang na loob na alipin na tumangging patawarin ang kanyang kapatid na alipin sa kanyang maliit na utang nang pinatawad ng guro ang kanyang malaking utang? Paano ito magiging turo sa purgatorio? Sagot, ang walang utang na loob na alipin ay itinapon sa kulungan upang
kahirapan hanggang mabayaran lahat ng kanyang utang. Sinabi ni Jesus na ganito ang pakikitungo sa atin, itatapon sa kulungan, maliban kung patatawarin ng bawat isa ang ating mga kapatid mula sa ating puso. Ang pangunahing punto ay ang alipin ay may utang at maaari niyang bayaran ang utang sa purgatorio ay may utang tayo. Kay Jesus, sa purgatorio ay may utang tayo kay Jesus para sa ating mga kasalanan. Tayo rin ay makakagawa ng restitution at mapalaya. Gayunpaman, walang paglaya mula sa impyerno ng mga sinumpa. Sa 1 Peter 1:6-9, sinulat din ni San Pedro ang tungkol sa paglilinis sa pamamagitan ng apoy. Kaya't ang halaga ng iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira kahit na ito ay nasubok sa pamamagitan ng apoy, ay maaaring mapatunayan sa iyong kapurihan at kaluwalhatian at karangalan kapag si Jesucristo ay nahaya. Ang paniniwala ng simbahan dito, ang doktrina ay pinakita sa palagyan at universal na pagsasagawa ng panalangin at penitensya na ibinibigay ng mga tapat ng Diyos kahit noong panahon ng lumang tipan. Itinuturo ng simbahan kung gayon na ang purgatorio ay nakalaan para sa mga nakatanggap ng kaloob na kaligtasan. Catechism 1030. Lahat ng namatay sa biyaya at pakikipagkaibigan sa Diyos, ngunit hindi pa rin ganap na dinalisay ay talagang nakatitiyak ng kanilang walang hanggang kaligtasan. Ngunit, pagkatapos ng kamatayan ay sumasailalim sila sa paglilinis upang makamit ang kabanalan na kinakailangan upang makapasok sa kagalakan ng langit. Catechism. Malabo dito natin. Ibinibigay ng simbahan ang kapangalanan na ang purgatorio sa huling paglilinis na ito ng mga hinirang na lubos na naiba sa parusa ng sinumpa. Ang simbahan ay nagpalangkas ng kanyang doktrina ng pananampalataya sa purgatorio lalo na sa konseho ng Florence at Trent. Ang tradisyon ng simbahan sa pamamagitan ng pagtukoy sa ilang mga teksto ng banal na kasulatan ay nagsasalita ng isang naglilinis na apo. Catechism 1032. Ang turong ito ay batay din sa pagsasagawa ng panalangin para sa mga patay na nabanggit na sa banal na kasulatan. Kaya nga, si Judas Maccabeus ay gumawa ng pagbabayad sala para sa mga patay upang sila ay maligtas sa kanilang kasalanan. Mula sa simula ay pinarangalan ng simbahan ang alaala ng mga patay at nag-aalay ng mga panalangin para sa kanila. Higit sa lahat ang eukaristikong sakripisyo upang sa gayon nadalisay matamo nila ang magandang pangitain ng Diyos. Pinupuri din ng simbahan ang pagbibigay ng limos, indulgensya at mga gawa ng penitensya na ginagawa para sa mga patay. Tanong, kailan hindi na kailangan ang impyerno? Ang purgatorio pala, sorry. Tingnan ang Revelation 20:11-15. Pagkatapos ng ikalawang pagpaparito ni Kristo at ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay mayroong pangwakas o pangkalahatang paghuko. Sa oras na iyon ay hindi na nangangailangan ng isang lugar ng muling paglilinis. Revelation 20:14. Itinala iyon, kamatayan at Hades, Sheol, ay itinapon na nasusunog na lawa o impyerno. Yung Sheol o ang Hades ay umiiral pa rin sa katapusan ng panahon gaya ng alam natin. At walang ibang lugar na binanggit. Iminumungkahi iyan ng kasulatan. Sheol bilang isang lugar ng purgation at ang katolikong lugar na itinalaga bilang purgatorio ay iisa. Ngunit ito ay isang paksang binuksan para sa talakayan at hindi lahat ng mga scholar ay sasang-ayon. Gayunpaman, walang bagong nilikha mula noong unang paglikha at iba pa. Sheol bilang isang lugar ng purgation bago ang unang pagdating ni Kristo ay dapat na patuloy na gumagana bilang isang lugar ng paglilinis pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Ngunit dahil ang mga pagpapala at ang mga parusa ay hindi eternal, ang masasama ay sa panahon ng pagkabuhay na maguli ay pasulong sa impyerno.
Ang tanging mga kaluluwang maninirahan sa Sheol ay ang mga matuwid na nangangailangan ng karagdagang paglilinis sa purgatorio na nangangahulugang pagdalisay or purification. Tanong, kung si Jesus ay namatay sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang kanyang sakripisyo ay buo at ganap, bakit kailangan pa natin ang karagdagang paglilinis? Tingnan ang Catechism 1470. Sagot, ang problema ay ang dobling bunga ng kasalanan. Ang pagpapatawad ay isang bagay, ngunit ang pananagutan ay sa kasalanan ay isa pa. Ang bata ay kinuha ang bisikleta ng kapitbahay ng walang pahintulot at nasira ito. Dapat niyang ipagkasunod ang kanyang sarili sa kapitbahay sa pamamagitan ng higit sa paghingi ng tawad, kailangan din niyang magbayad. Catechism 1472. Pagsasaad, kailangan na maunawaan na ang kasalanan ay may dobling kahihinatnan. Ang mabigat na kasalanan ay nag-aalis sa atin ng pakikipag-isa sa Diyos at sa makatuwid ay ginagawa tayong walang kakayahan sa buhay ng walang hanggan. Ang kawalan nito ay tinatawag na walang hanggang kaparusahan ng kasalanan. Sa kabilang banda, ang bawat kasalanan kahit na maliit ay nangangailangan ng pagdadalisay dito sa lupa o pagkatapos ng kamatayan sa estado ng tinatawag na purgatorio. Ang paglilinis na ito ay nagpapalaya sa isa sa tinatawag na pansamantalang kaparusahan ng kasalanan. Ang pagbabalik loob na nagmumula sa isang taimtim na pag-ibig sa kapwa ay makakamit ang ganap na paglilinis ng makasalanan sa paraang walang matitirang kaparusahan. Sa 2 Samuel Kabanata 11-12, si Haring David ay nakagawa ng isang mabigat na kasalanan sa pamamagitan ng pagkuha sa asawa ng isang lalaki at pagkatapos ay pinasama ang kasalanan sa pamamagitan ng pagsasaayos para sa kamatayan ng lalaki nang hindi niya maprotektahan ang pangangalunya ng nagdadalang tao na si Bathsheba upang hindi malaman ng kanyang asawa. Nang mahayag ang kanyang kasalanan, ipinagtapat ni David ang kanyang kasalanan at humiling ng kapatawaran sa Diyos. Sinabi ni Propeta Nathan kay David na ang kanyang kasalanan ay pinatawad niya. Ngunit ang kanyang anak kay Bathsheba ay dapat mamatay. 2 Samuel 12:13-15. Ang pagpapatawad ay isang bagay, ngunit ang pananagutan ay isang bagay din. Kung tungkol sa ilang maliit na pagkakamali, dapat tayong maniwala na bago ang huling paghuhukom, mayroong isang naglilinis na ako'y. Siya na katotohanan ay nagsasabi na ang sino mang magsalita ng kalapastangan laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad sa panahong ito o sa darating na panahon. Mula sa pangungusap na ito, naiintindihan natin na ang ilang mga pagkakasala ay maaaring patawarin sa panahong ito. Ngunit ang ilang iba pa ay sa darating na panahon. Pope Gregory the Great. Catechism References. CCC 954, isa sa 3 yugto ng simbahan. 1030 para sa mga namatay sa biyaya ng Diyos, ngunit hindi ganap na dinalisay. Catechism 1031, doktrina mula sa Konseyo ng Florence at Trent. 1032, mga panalangin para sa mga patay sa lumang tipan. 1472, bakit kailangan ng huling purgation. 1479, pagpapatawad ng pansamantalang kaparusahan na nararapat sa mga kasalanan. Dito po nagtatapos ang aking pagbabasa. Maraming salamat po sa pakikinig at abangan po ang susunod na bahagi next week. Maraming salamat po. God bless us all. Okay, ayan. Ganda. Ayan. So, yung po ating talagang doctrine ng purgatory ay talaga pong very biblical at talagang ito ay nakaangkla pa rin sa ayon po dun sa presentation ay nakaangkla po talaga ito dun sa sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. So, sabi nga po dun sa Revelation na wala kahit sino po na makakapasok sa langit ng
marumi. Kaya nga di nga ba sa Genesis na tayo ay isang imahe ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, ibig sabihin, kung imahe tayo ng ating Panginoong Diyos, makakasama natin siya, makakadaupang palad natin siya dahil yung magiging imahe natin ay katulad niya na isang banal, malinis, walang bahid, dungis at tunay na maluwalhati ang magiging magkakaroon tayo ng isang maluwalhating katawan. So ipinakita na po yan ng ating Panginoong Jesucristo kung ano yung mangyayari sa atin. So kaya nga po itong purgatory, heaven and hell, ito po yung dun sa past ano po natin, sa mga past presentation po or yung topic po ni si Cynthia, ito po yung pagdidistinguish natin dun sa mabuti at tama, mali or yung mga kasalanan or yung mabuti. Kumbaga, ito yung maghihiwalay sa atin kung tayo ba ay nabuhay ng tama or tayo ba ay hindi nabuhay ng tama na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, ito yung pag-distinguish doon sa tama at mali. So, pareho silang may destination. So, kaya nga ang pag-aaral ng purgatory sa ating pananampalatayang ito ay inaanyayahan tayo. Inaanyayahan tayo ng ating pananampalataya na ito na lahat ng binigyan ng judgment ng ating Panginoong Diyos doon sa mga ah, kasalanan na hindi nakamamatay ay ang husga sa atin ay yung paglilinis. At kung tayo naman ay namatay wala tayo sa grasya ng ating Panginoong Diyos at nakakumit tayo ng mortal sin, alam natin kung saan yung judgment natin. So, ibig sabihin, nahusgahan na po tayo. Pero, sabi nga, na doon sa Judgment Day ay ihahayag sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo kung bakit tayo makakapiling niya, kung bakit ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at kung bakit ikaw ay napunta sa eternal damnation. So yun po yung magiging kaganapan na sinasabi ng ating simbahan. So kaya nga, again, inaanyayahan tayo na tayo ay gumawa ng mabuti, lahat ng naaayon sa ating sinasabi na katuruan at sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo kung papaano tayo mamumuhay. Ang kabanalan ay isang pag-aanyaya sa atin upang tayo ay upang tayo ay makasama natin ang ating banal na lumikha. At syempre, sinasabi din ng ating katuruan na kung hindi tayo susunod at hindi tayo magiging tapat sa Diyos, alam na po natin yung ating kapupuntahan. So yung ating pong mga nagawang kasalanan na hindi naman nakamamatay ay magkakaroon ito ng paglilinis upang tayo ay sa pagharap natin sa ating Panginoong Diyos ay magkaroon tayo ng isang napakagandang imahe na talagang ibinalik niya tayo na kung saan papaano niya nilikha ang tao. So yan po yung ating mga napaka-biblical po at talaga may mga Bible may mga verses or mga biblical base po tayo na papaano natin in-explain at papaano natin sinasabi yung katuruan na ito ng ating pananampalataya na ito. Kung sa iba po ay talagang sinasabi nila na wala yung purgatory, so okay lang po yun, paniniwala nila yon. Pero ang hirap pong sabihin kasi para sa kanila na yung kaluluwa na namatay doon, yung katawan na namatay at nakalibing doon sa libingan, ay iyon yung kaluluwa para sa kanila. So, trichotomy yung kanilang aral. Pero
para po kasi sa atin, talagang ang kaluluwa natin na binigay ng ating Panginoong Diyos ay tinatawag na espiritu at ito ay hindi namamatay. So, ingay po, sensya na po yung aming aso. May tao pala. So, ayan po, Lord, pwede nyo pong i-review yung ating topic na to dito po sa ating page at doon po sa atin sa YouTube channel. Ayan, napakaganda po kasi tinagalog naman ni si Cynthia, mas nakukuha natin yung thought nung ating katuruan na ito, nung ating pinananampalatayanan nito. So again, kung wala po tayong magiging tanong at kung wala po tayong ikaklaro, diyan po sa atin sa comment section, ayan, ayan, pwede po natin itong i-live. Ayan, happy watching po, Sir Manny. Ayan, Sir Manny, ayan, pasensya na po talaga, medyo talaga sobrang busy po talaga nung nakaraan. So, mag-message po ako sa inyo. At ayan, kung meron po kayong mga gustong i-live pa, ayan. Oh, salamat daw si Cynthia, sabi ni Sir Manny. So, napakaganda po, Sir Manny, no kanyang mga topic talagang, bagamat English yung kanyang presentation ay talagang nag-effort siya na tagalugin ito para dun sa iba nating mga kapatid na mas makuha yung thought nung ating aral na ito. So, yan. So, thank you so much sa iyo, si Cynthia. So, kung wala naman po tayong magiging question, ayan. So, Sir, ayan, kamusta na po? Pasensya na po, sobrang busy at busy po ako nung nakaraan, daming gawain. Yan. So, wala naman tayong ibang ano, no? So, pwede nyo ba, again po ha, pwede nyo pong i-review dito sa atin sa page at doon sa ating YouTube channel. And again, abangan nyo po yung ating debate bukas. Napakaganda po. Mamaya po, ipopost ko. So, yan. Nung nakaraan po talagang hindi ko na ipopost. At marami pa po tayo darating na mga friendly discussion dito sa ating page. At, ayan. Okay po. Thank you, sir. Ayan. So, wala na po ba? Thank you. Abangan po ha yung ating mga debate bukas at sa Webes po. At sa mga darating pa po at sa mga topic pa po na talagang ibibigay ng ating kapatid na si Cynthia at dun sa iba pa po natin kapatid. So, I don't know, si Adelberto. So, tignan ko ha. So, ayan. So, kung wala na po tayong magiging katanungan, so end natin. Again po ha, bukas, abangan nyo po yung ating debate with Brother Mel, 8 p.m. po to. Isa pong kapatid natin na SDA, si Brother Ruben po ulit to. At yung kanyang makaka-debate bukas. At sa Webes po, si Pastor Baladad po at isang Islam na si Brother Ali. So yun ay yes, tama si Brother Ali. And Sunday po meron din po pala tayo Sunday na debate. Ayan, Sunday, November 12, si Brother Ali din po nagpa-schedule dito. So, okay po yan. At abangan nyo din po, ayan, sabi natin, no, November 15, isa pong pagpapatotoo na naman, live testimony ng conversion story ng isa po nating kapatid na, ayan, talagang fully in-embrace na po yung ating pananampalatayang Katoliko. So, abangan nyo po yan. So, gawan po natin yan ng poster, November 15 po, meron tayong isang conversion story, isang live testimony po ng isang nating kapatid. Ayan, so kapatid na sa pananampalataya at tunay na kaibuti ng Diyos at tunay na ang Banal na Espiritu ay iginaguide ang ating mga kapatid na ito sa ah, sa isang simbahan na talagang itinatag ng ating Panginoong Kristo. So abangan nyo po yan at marami pa po tayong magiging topic December. At again, abangan nyo po yan. Yes sir, yes. Message nyo lang po sa akin yung details. Ayan, message nyo lang po sa akin yung details para gagawan ko po siya.
At abangan nyo pong muli ang pag-i-ere natin dito sa page, yung hapag ng salita. Ayan, napakaganda po ito. Abangan nyo po yan, abangan nyo po. So by next week po, mag-i-start na po yung ating hapag. Ayan, so yung hapag ng salita with Brother Resty, mapapakinggan nyo po yan dito. Kung gusto nyo pong mag-join or mag-enroll po dun sa ating klase na yon, message lang po kayo dito sa In Defense of the Truth para po makapag-registered po kayo at magsisimula na po ito. Napakaganda po nitong ating itong magiging topic. So abangan nyo na lang po yan next week. Ayan. So ayan po yung ating mga magiging kaganapan ngayong week na to sa susunod at marami po magiging busy na rin po tayo dito sa atin sa In Defense of the Truth. Ayan. So, at ganun din po announcement para po sa pag-FB Live ni Sir Manny para sa napakagandang mga topic na talaga naman tunay na talagang mauunawaan natin. Mas talagang inilalatag ni Sir Manny yung paano natin uunawain yung ating mga doktrina na ito, yung ating pinananampalatayanan nito. Lagi nyo pong abangan yung kanyang FB Live at sa Reels po. Follow nyo po siya. Ayan. I think Emmanuel Domingo. Ayan, Emmanuel Domingo. Ayan. Marami po doon at sa kanyang, punta po kayo doon sa kanyang FB at naroon po yung kanyang mga topic na talaga namang napakaganda. Nung katulad po ng mga ginagawa niya dito sa atin, talagang yun, talagang nandun yung kabuuan, bagamat ito'y hindi man ganon kaano, pero nandun yung pinakang laman ng kanyang mga itinatapik ng ating katuruan. Ayan. So, abangan nyo po lagi yung kanyang FB Live at sa kanyang pong Reels. Ano po? Ayan. So, thank you. Maraming salamat po sa ating lahat. Ayan. Thank you so much. God bless us all, mga ka-indi. So, kung wala na po ayan. So, yung announcement po natin, pakitandaan nyo na lang po at yan. Mano-notify naman po kayo kung kayo ay naka-follow and naka-follow po dito sa ating page at kung tayo po ay subscribe sa ating YouTube channel. And again po pala, paki-subscribe yung YouTube channel po ni Sir Manny. Ayan. I think Sir Manny Emmanuel Domingo, no? Pero na-share ko na yun dito sa In Defense. So, i-share uli natin para mas meron pa tayong, meron pang mga gusto mag-subscribe. So, kunin ko na lang po yung link. Ano po? So, subscribe po tayo dun sa YouTube channel ni Sir Manny. Amen? So, thank you so much. Maraming salamat sa iyo, lalo na po yung nagbigay ng ating panayam. Siyempre, si Cynthia, at ang napakasipag po talagang walang sawa na talagang sumusuporta po dito sa atin ay si Ma'am Angie. Ayan. Thank you so much si Cynthia, Ma'am Angie at sa atin pong lahat at sa lahat po ng ating mga nag-share nung ating live. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So let's pray na po para sa ating pagtatapos ng ating gawain na to. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati at sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala. Higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin, sa iyong pag-iingat sa amin, at higit lalo, Panginoon, sa pang-araw-araw na kalakasan at sa mga pangangailangan po na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po aming Panginoong Diyos. Hinihiling namin na ang gawain na ito ay lagi mo pong patnubayan at gabayan. Katulad ng pagpapatnubay mo sa bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu upang kami gabayan at turuan sa lahat ng aming mga ipapahayag, higit lalo ang iyong banal na salita. Alam namin, Panginoon, na
wala kaming kakayahan kung hindi mo kami pangungunahan sa lahat ng aming mga gawain na ito. At ganoon din, Panginoong Diyos, na aming Panginoong Hesus, hinihiling po namin ang lahat ng aming mga kahilingan, higit lalo na po yung aming mga kapatid na sa mga oras na ito ay nagdaranas po ng sobrang hirap para po sa kanilang mga karamdaman, higit lalo na po yung may mga sakit na cancer. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot upang magbigay ng kaginhawahan sa bawat isa sa amin, sa bawat isa ng mga kapatid namin na ito. At ganoon din, Panginoon, na nawa po ang lahat ng aming mga sasabihin, ang lahat ng aming mga gagawin ay lagi mo po kaming patnubayan. At ikaw po ang laging manguna sa amin, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay. At ito po ang aming samot dalangin sa iyong matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, kaisa ng banal na Espiritu na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan po ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Salamat po, Sir Manny, Mama Angie, and yan, sa ating nagbigay ng panayam, Cynthia. So, abangan niyo po yung ating mga Ayan. Mabuhay po. Salamat. So, abangan niyo po yung ating mga Good night. ano po natin dito, yung ating mga kaganapan. Ayan, yung ating mga kaganapan. So, salamat po. Thank you and God bless us all. Salamat po. Magandang gabi po, Mama G and si Cynthia. God bless us all. Thank you po.